Isipin mo ito sandali. Nasa airport ka, mahaba ang pila, mabigat ang dala, masakit na ang tuhod, ang likod, at alam mong pagkatapos nito may mahabang lakaran na naman papunta sa gate. Hindi ka nagrereklamo, sanay ka na. Pero minsan, napapaisip ka rin. Ganito ba talaga palagi kapag bumibiyahe ako? May isang serbisyo sa airport na tahimik lang na umiiral. Hindi ito madalas ipaliwanag. Hindi rin kusang inaalok. At madalas, nalalaman lang ng iba kapag huli na. Ang pag-uusapan natin ngayon ay wheelchair assistance sa airport. Hindi bilang takot. Hindi bilang bawal o pananakot. Kundi bilang kaalaman. Para mas maging magaan ang biyahe mo. Sa videong ito, dadaan tayo sa 8 mahahalagang bagay na bihirang ipaliwanag ng airlines tungkol sa wheelchair assistance. May isang bonus din sa dulo na lalo na mahalaga kapag international flight ang biyahe mo. Pag-usapan natin kung kailan ka pwedeng humingi ng tulong, paano ito hinihiling ng maayos, at bakit minsan, ang tamang kaalaman lang ang kailangan para hindi ka maubos ang lakas sa airport. Ako si Ate Clara. Parang anak, apo o kapitbahay mo lang na paaalalahanin ka bago ka umalis ng bahay. Kung ikaw ay bumibiyahe pa rin o may mahal ka sa buhay na madalas mag-airport, nandito ang channel na ito para sa inyo. Kung nakakatulong ang ganitong mga paalala, paki-like ang video na ito. At mag-subscribe ka para hindi ka nag-iisa sa biyahe. Tahimik lang, dahan-dahan kasama mo ako. Hindi lang ito para sa hindi na makalakad. Maraming nakatatanda ang nag-iisip na ang wheelchair assistance sa airport ay para lang sa mga taong talagang hindi na kayang maglakad. Yung tipong hindi na makatayo, hindi na makagalaw, o may malinaw at permanenteng kapansanan. Pero hindi ganoon ang totoo. Sa airport, ang wheelchair assistance ay hindi sinusukat sa itsura, hindi rin base sa kung gaano ka mukhang may sakit. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng buong kalagayan ng katawan mo, at lalong hindi mo kailangang patunayan na karapat-dapat ka. Kung nakakaramdam ka ng pananakit ng tuhod, kung mabilis kang mapagod sa mahabang lakaran, kung may iniinda kang rayuma, arthritis o pananakit ng likod, kasama ka rito. Kung kaya mo pang maglakad, pero alam mong hindi mo nakakayanin ang mahahabang terminal, mahabang pila, at tuloy-tuloy na paglalakad, valid iyon. Sa edad na ito, mas kilala mo na ang katawan mo. Alam mo kung kailan pwede pang ipilit at kung kailan mas mabuting mag-ingat. Hindi ito tungkol sa kahinaan. Ito ay tungkol sa pag-iingat. Maraming senior ang napapagod na bago pa man makarating sa gate. Pagdating sa eroplano, ubos na ang lakas. Kaya imbes na ma-enjoy ang biyahe, ang unang oras ay napupunta sa pagre-recover. Ang wheelchair assistance ay naroon para maiwasan iyon. Hindi ibig sabihin na kapag humingi ka ng tulong ay hindi ka na kayang maglakad. Ang ibig sabihin lang, pinipili mong isave ang lakas mo para sa mas mahalagang bahagi ng biyahe. May mga senior na kayang maglakad mula upuan hanggang gate, pero hindi kayang maglakad ng kalahating kilometro sa terminal. May mga kayang tumayo ng sandali, pero nahihilo kapag matagal sa pila. May mga araw na okay ang pakiramdam at may mga araw na mas mabigat ang katawan. Lahat ng iyon ay lehitimong dahilan. At ang mahalagang tandaan, ikaw ang nakakaramdam ng katawan mo, hindi ang airport staff. Ikaw ang may karapatang magdesisyon kung kailan mo kailangan ng tulong. Ang wheelchair assistance ay hindi para sa huling yugto ng lakas. Ito ay para sa paglalakbay na mas mahinahon, mas ligtas at mas maayos. Kung handa ka na, sasabihin ko sa susunod kung bakit karapatan ito ng bawat pasahero at hindi isang pabor. 2, karapatan ito ng bawat pasahero. Maraming senior ang nagdadalawang isip humingi ng wheelchair assistance dahil may isang pakiramdam na tahimik lang na sumusunod sa kanila. Baka istorbo ako. Baka para lang to sa mas nangangailangan. Baka isipin nila maarte ako.
Pero mahalagang malinaw ito. Ang wheelchair assistance sa airport ay hindi pabor, hindi rin ito awa, at lalong hindi ito espesyal na trato. Ito ay karapatan ng bawat pasahero. Kapag bumili ka ng tiket, kasama sa binabayaran mo ang maayos at ligtas na pagdaan sa airport. Kasama roon ang tulong kung kinakailangan ng katawan mo. Hindi mo ito hinihingi bilang pakiusap. Ina-activate mo lang ang serbisyong nakalaan na para sa'yo. Minsan, ang dahilan kung bakit hindi malinaw ang impormasyong ito ay dahil hindi ito madalas ipinaliwanag ng airlines. Hindi rin nila ito inilalagay sa harap ng booking page. Pero ang katahimikan na iyon ay hindi nangangahulugang wala kang karapatan. May mga senior na nagsasabi, kung may mas matanda sa akin, siya na lang. Pero hindi kompetisyon ang paghingi ng tulong. Hindi nababawasan ang karapatan mo dahil may iba ring nangangailangan. Ang airport ay hindi lugar para magtiis. Ito ay lugar na dinaraanan ng katawan mo at may karapatan kang dumaan ng may pag-iingat. May mga araw na mas magaan ang pakiramdam mo. May mga araw na mas mabigat. Hindi mo kailangang hintayin na mapagod ka ng todo bago ka humingi ng tulong. Sa edad na ito, ang pagiging responsable sa sarili ay hindi na pagsasawalang bahala sa katawan, kundi pakikinig dito. Kapag may nagsabi sa iyo na hindi mo naman kailangan iyan, tandaan mo, hindi sila ang naglalakad para sa iyo, hindi sila ang nakakaramdam ng tuhod mo, at hindi sila ang magdadala ng pagod pauwi. Ikaw ang pasahero, ikaw ang may biyahe, at ikaw ang may karapatan pumili ng mas maayos na paraan. Ang wheelchair assistance ay naroon para gawing mas kalmado ang pagdaan mo sa airport, hindi para lagyan ka ng label. Tanong ko sa'yo, may pagkakataon ba na gusto mong humingi ng tulong sa airport, pero nag-atubili ka? Ano ang pumigil sa'yo noon? 3. May 3 uri ng wheelchair assistance. Si Mang Roberto ay 68 taong gulang. Hindi siya unang beses bumiyahe. Marami na siyang dinaan ng airport. Marami na ring beses na naglakad ng mahaba kahit masakit na ang tuhod. Noong araw na iyon, humingi siya ng wheelchair assistance sa check-in. Tahimik lang. Walang drama. Iniisip niya, basta may tutulong, okay na. Pero pagdating sa airport, doon niya naramdaman na may kulang. Hinahatid siya hanggang gate, pero sa ilang bahagi, pinababa siya para maglakad ng mahaba. May hagdan, may rampa na matarik, may sandaling napahinto siya dahil humahabol ang pagod. Hindi dahil ayaw tumulong ng staff, kundi dahil hindi malinaw kung anong uri ng tulong ang kailangan niya. Dito mahalaga ang isang simpleng kaalaman na madalas hindi ipinapaliwanag sa airport. May 3 uri ng wheelchair assistance. May tulong na para sa mga kayang maglakad ng maikli pero nahihirapan sa mahahabang terminal. May tulong na para sa mga kayang maglakad pero hindi ligtas sa hagdan. At may tulong na para sa mga hindi na kayang maglakad ng mag-isa at kailangan ng buong asistensya. Lahat ito ay magkaiba at lahat ito ay tama. Depende sa katawan mo. Maraming senior ang humihingi ng tulong pero hindi alam na may pagpipilian pala. Kaya minsan, ang tulong ay kalahati lang ng kailangan. At kapag pagod ka na, doon mo lang mararamdaman na sana pala mas malinaw ang hiningi ko. Hindi kasalanan ng pasahero ito. Hindi rin ito kakulangan sa lakas. Ito ay kakulangan lang sa impormasyon. Sa edad na ito, ang katawan mo ay hindi pare-pareho araw-araw. May biyahe na kaya, may biyahe na kailangan ng mas maingat na galaw. At ang airport ay hindi lugar kung saan dapat manghula ang katawan mo kung kakayanin pa ba. Ang tamang uri ng wheelchair assistance ay hindi luho. Ito ay pag-aangkop sa totoong pangangailangan mo sa araw na iyon. Kung malinaw ang hinihiling, mas tahimik ang biyahe, mas kaunti ang pagod, mas buo ang lakas pagdating sa destinasyon. Tanong ko sa'yo, kapag bumibiyahe ka, alin ang mas mahirap para sa'yo? Mahabang lakaran, hagdan o pareho? Isulat mo sa comments. Kasama nating inuunawa ang katawan, hindi ito minamadali. 4.
Kapag mali ang napiling serbisyo, mapapagod ka pa rin. May mga senior na humihingi ng wheelchair assistance pero sa huli, pagod pa rin ang katawan. Pagdating sa gate, ramdam pa rin ang bigat ng tuhod, ang sakit ng likod, at ang pagod na parang naglakad ka rin ng kalahating airport. Hindi ito dahil kulang ang tulong. Kadalasan, ito ay dahil hindi tugma ang serbisyong ibinigay sa tunay na kailangan ng katawan. May mga pagkakataon na ang inihandang tulong ay para lang sa maikling distansya. Pero ang dinaanan ay mahaba. May mga sandaling ang tulong ay hanggang isang punto lang, pero pagkatapos noon, ikaw na ulit ang mag-a-adjust. Ang airport ay malaki. Hindi lahat ng lakaran ay pari-pareho. May terminal na parang walang katapusan. May gate na kailangang daanan ng rampa o hagdan. May transfer na akala mo ay maikli, pero sa totoong lakaran, mahaba at nakakapagod. Kapag hindi malinaw ang uri ng tulong na ibinigay, ang katawan mo ang magbabayad. Maraming senior ang nagsasabi, may wheelchair naman, pero bakit parang pagod pa rin ako? Dahil ang wheelchair assistance ay hindi iisang anyo. May serbisyong sapat para sa isang tao, pero kulang para sa iba. Sa edad na ito, ang maliit na pagkakaiba ay may malaking epekto. Isang mahabang lakad lang pwedeng magpalala ng sakit ng tuhod. Isang maling rampa pwedeng magdulot ng takot o pagkahilo. Hindi ito usapin ng arte. Ito ay usapin ng kaligtasan at lakas. Kapag mali ang napiling serbisyo, madalas hindi agad sinasabi ng pasahero, sanay na silang magtiis. Iniisip nilang, konti na lang naman. Pero ang konti sa airport ay madalas hindi talaga konti. Ang tamang tulong ay hindi dapat nagiiwan ng pasahero na pagod bago pa man lumipad. Hindi rin ito dapat naglalagay sa senior sa sitwasyong kailangan niyang pilitin ang katawan. Ang wheelchair assistance ay naroon para bawasan ang pagod, hindi para ilipat lang ito sa ibang bahagi ng airport. Kapag ang serbisyo ay hindi akma, may karapatan kang magsabi. Hindi para magreklamo, kundi para itama ang daloy ng biyahe. Dahil sa huli, ang layunin ay simple. Makarating ka sa gate na kalmado, hindi ubos. 5. Mas maayos kapag hiniling ng mas maaga. May mga bagay sa airport na mas tahimik at mas maayos kapag pinaghahandaan ng mas maaga. Isa na rito ang wheelchair assistance. Kapag ang tulong ay hinihiling bago pa ang araw ng biyahe, hindi nagmamadali ang sistema. May oras ang airport na mag-ayos ng tao, maghanda ng kagamitan at ilagay sa talaan na may pasaherong kailangang tulungan sa araw na iyon. Hindi ito agad nakikita ng pasahero pero ramdam ito sa daloy ng biyahe. Kapag maaga ang request, mas malinaw ang koordinasyon. Alam ng check-in counter, alam ng security, alam ng gate, mas kaunti ang tanong, mas kaunti ang hintayan. Sa kabaligtaran, kapag biglaan ang hiling, posible pa rin ang tulong. Pero may mga sandaling kailangan mong maghintay. Hindi dahil ayaw tumulong, kundi dahil may proseso ring sinusunod ang airport. Maraming senior ang nagsasabi, bahala na pagdating ko roon. Minsan, gumagana ito. Minsan, nagiging mahaba ang hintayan. At sa edad na ito, ang mahabang hintayan ay may epekto. Hindi lang sa oras, kundi sa lakas at sa pakiramdam. Kapag ang wheelchair assistance ay naihanda na bago ka pa dumating, mas kalmado ang umpisa ng biyahe. Walang pakiramdam na nagmamadali ang lahat. Walang kaba kung may tutulong o wala. Hindi ibig sabihin na kapag maaga kang humingi ng tulong ay mas malala ang kalagayan mo. Ibig sabihin lang, pinipili mong gawing mas maayos ang biyahe. Ang airport ay isang lugar na puno ng galaw, oras at ingay. Kapag may isang bagay na pwede mong ayusin ng mas maaga, binabawasan mo ang bigat sa mismong araw ng alis. Sa edad na ito, ang paghahanda ay hindi na tungkol sa kontrol, kundi tungkol sa kapayapaan ng isip. Kapag alam mong may nakaabang na tulong, mas nakakahinga ka ng maluwag. Mas buo ang atensyon mo sa biyahe, hindi sa pag-aalala kung kakayanin ba ng katawan.
Ang maagang paghiling ay hindi luho. Ito ay pagbibigay ng oras sa sarili mo. 6. Kahit biglaan, pwede pa ring humingi. May mga biyahe na planado. May mga biyahe na biglang nangyayari. At may mga araw na akala mo ay kaya ng katawan, pero pagdating sa airport, iba na ang pakiramdam. Minsan sumasakit ang tuhod ng hindi inaasahan. Minsan mabilis kang hingalin. Minsan, bigla mong nararamdaman na ang mahabang lakaran ay hindi na magandang ideya sa araw na iyon. Sa ganitong mga sandali, maraming senior ang nagsasabi sa sarili, "Huli na, nandito na ako. Tiisin ko na lang." Pero mahalagang malaman ito, kahit biglaan, pwede ka pa ring humingi ng wheelchair assistance. Ang tulong na ito ay hindi lang para sa mga planadong sitwasyon. Nariyan ito para sa totoong kalagayan ng katawan sa mismong araw ng biyahe. Kapag humingi ka ng tulong sa airport mismo, maaaring may kaunting hintayan. May tatawagin, may aayusin, pero ang mahalaga, may tutulong. Hindi ka mali dahil hindi ka nakapagplano, hindi rin ito kabiguan. Ang katawan ay hindi palaging pareho araw-araw at nauunawaan ito ng sistema ng airport. May mga senior na natatakot magsabi dahil baka masabihang huli na o baka makaramdam ng hiya. Pero ang hiya ay mas mabigat dalhin kapag pinilit mo ang katawan at nauwi sa sobrang pagod o pagkahilo. Ang airport ay hindi lugar kung saan kailangan mong patunayan ang tibay mo. Ito ay lugar na dinaraanan at may karapatan kang dumaan ng may pag-iingat. Kung biglang nagbago ang pakiramdam mo, ang pinakamahalagang gawin ay makinig sa katawan. Hindi sa oras, hindi sa pila, hindi sa iniisip ng iba, may tulong na pwedeng hilingin. At kahit hindi ito perpekto, mas mabuti ang may kaunting hintayan kaysa pilitin ang sarili. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa sa airport. May mga taong nakahandang umalalay kapag sinabi mong kailangan mo. 7. May prioridad sa security check. Isa ito sa mga bagay na hindi agad sinasabi at kadalasan ay nalalaman lang ng pasahero kapag naranasan na mismo. Kapag may wheelchair assistance ka sa airport, iba ang daloy mo sa security check. Hindi ka inilalagay sa pinakalikod ng pila. Hindi ka pinapaghintay ng matagal habang nakatayo. May sariling galaw ang proseso. Kapag dumating ka sa security area kasama ang assistant, ipinaalam ito sa staff. May mga pagkakataon na binubuksan ang hiwalay na linya. May mga pagkakataon na dinadala ka sa unahan ng kasalukuyang pila. Hindi ito pabor. Hindi ito pagsingit. Ito ay bahagi ng sistemang idinisenyo para bawasan ang pagod ng katawan. Maraming senior ang nag-iisip na, okay lang, kaya ko pa pumila. Pero ang pila sa security ay hindi lang tungkol sa oras. Ito ay tungkol sa pagtayo, pag-angat ng bag, pagyuko at paulit-ulit na galaw na mabilis nakakapagod. Kapag pinaiikli ang bahaging ito ng biyahe, malaki ang nababawas sa pagod. Mas kaunti ang tensyon, mas buo ang lakas pagdating sa gate. May mga pasahero na nagugulat kapag nakitang mas mabilis silang nakararaan. May pakiramdam na parang special. Pero ang totoo, ito ay makatwirang pag-aayos para sa katawan na mas madaling mapagod. Hindi nito binabago kung sino ka. Hindi rin nito inaalis ang dignidad mo. Sa halip, pinapadali lang nito ang isang bahagi ng biyahe na madalas pinakamatagal at pinakanakakapagod. Ang airport ay puno ng ingay at galaw. Ang security area ang isa sa pinakaabala. Kung may paraan para mas mahinahon itong malampasan, makabubuting gamitin iyon. Ang mahalaga ay makarating ka sa gate na hindi pa ubos ang lakas, hindi pa masakit ang tuhod, at hindi pa puno ng stress ang isip. Ang wheelchair assistance ay hindi lang tungkol sa pag-upo. Ito rin ay tungkol sa pag-ikli ng mahihirap na bahagi ng airport. 8. Isang simpleng linya na nagpapabilis ng lahat. May mga pagkakataon sa airport na hindi lakas ang kulang, kundi oras. May connecting flight. May gate na malayo. May pakiramdam na kahit hindi ka nagmamadali, alam mong kailangan mong makarating sa oras ng hindi pinipilit ang katawan.
Sa ganitong mga sandali, may isang simpleng bagay na malaking epekto ang nagagawa kung paano mo ipinapahayag ang pangangailangan mo. Kapag malinaw na sinabi na may maigsi o masikip na connecting flight, nagbabago ang kilos ng sistema. Hindi dahil mas mahalaga ka, kundi dahil mas nagiging malinaw ang sitwasyon. Ang airport ay gumagalaw ayon sa oras. Kapag may posibilidad na hindi ka umabot sa susunod na flight, mas nagiging maingat at mas mabilis ang koordinasyon. Hindi ito panlilin lang. Hindi ito pagmamadali na walang dahilan. Ito ay paglalagay ng tamang konteksto sa tulong na hinihiling mo. Maraming senior ang tahimik lang na umaasa. Naabot sila sa gate. Ayaw nilang maging abala. Ayaw nilang magmukhang nagmamadali. Pero sa loob, alam nilang ang lakaran ay mahaba at ang oras ay limitado. Kapag hindi ito nasasabi, ang tulong ay maaaring dumating, pero hindi palaging sapat sa bilis na kailangan. Ang malinaw na pagsasabi ng sitwasyon ay hindi kawalan ng pasensya. Ito ay pagiging tapat sa kalagayan ng biyahe. May mga airport na malalaki, may mga terminal na magkakalayo, at may mga transfer na akala mo ay madali pero sa aktwal mahaba at nakakapagod. Sa edad na ito, ang oras at lakas ay magkaugnay. Kapag pinahaba ang lakaran, bumibigat ang katawan. Kapag bumigat ang katawan, bumabagal ang galaw. Ang tamang salita sa tamang oras ay nakakatulong para ang tulong ay umayon sa tunay na sitwasyon mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba. Hindi mo kailangang magbigay ng detalye. Kailangan mo lang ipaalam na may oras na hinahabol at may katawan na kailangang ingatan. Sa ganitong paraan, ang wheelchair assistance ay nagiging hindi lang tulong, kundi kasangga sa pagdating mo sa tamang oras. Bonus: mas kumpleto ang tulong sa international flights. Kapag international ang biyahe, iba ang bigat ng pagod. Mas mahaba ang oras sa eroplano, mas iba ang oras ng katawan. At paglapag, hindi pa tapos ang proseso. May immigration, may passport control, may baggage claim. At madalas, lahat ito ay may mahabang pila at malawak na lakaran. Maraming senior ang iniisip na ang wheelchair assistance ay hanggang gate lang, na pagkatapos bumaba ng eroplano, kailangan na ulit nilang kayanin mag-isa. Pero sa international flights, mas malawak ang saklaw ng tulong kung ito ay malinaw na naihanda at naipahayag. Sa maraming international airport, kasama sa wheelchair assistance ang pagdaan sa imigrasyon, ang paghintay at pagkuha ng bagahe, at ang paghatid hanggang sa susunod na hakbang ng biyahe. Hindi ito pare-pareho sa lahat ng bansa, pero sa karamihan, lalo na sa malalaking international hubs, mas organisado at mas kumpleto ang sistema. May mga airport na may hiwalay na daan para sa mga pasaherong may tulong. May mga staff na sanay sa pag-alalay sa mga bagong dating na pagod at antok pa. May mga lugar na mas tahimik, mas mabagal ang galaw, at mas maingat ang proseso. Kapag hindi mo ito alam, madalas ay hindi mo ito natatanggap. Hindi dahil ayaw nilang ibigay, kundi dahil hindi ito automatikong inaakala. Ang international arrival ay hindi lang tungkol sa oras. Ito ay tungkol sa pag-orient ng sarili sa bagong lugar, bagong wika, at bagong daloy ng tao. Sa edad na ito, ang sabay-sabay na impormasyon ay madaling makabigat. Ang mahabang pila, ang ingay at ang pagod mula sa flight ay nagsasama-sama. Kapag may tulong na umaabot hanggang sa labas ng arrival area, malaki ang nababawas sa bigat ng unang oras mo sa bagong bansa. Mas maayos ang paghinga, mas malinaw ang isip, mas ligtas ang galaw. Hindi ito luho ng international travel. Ito ay pagkilala na mas mahaba ang dinaraanan ng katawan kapag ang biyahe ay lampas sa isang bansa. Kung may pagkakataon kang pumili ng mas mahinahong pagdating, lalo na pagkatapos ng mahabang lipad, ito ay isang kaalamang makakatulong sa iyo hindi lang sa airport, kundi sa buong simula ng biyahe. Ang International Wheelchair Assistance ay hindi lang para sa pagdating. Ito ay para sa mas maayos na pagsisimula. Bago tayo magtapos, sandali lang.
Kung may isang bagay kang maaalala sa videong ito sana iyon. Hindi mo kailangang pahirapan ng sarili mo pasama mo sa airport. Ang biyahe ay hindi pagsubok ng tibay. Hindi ito paligsahan kung sino ang mas makakatiis. Ito ay isang paglalakbay na dinaraanan ng katawan mo at may karapatan kang piliin ang mas mahinahon na paraan. Pinag-usapan natin kung paano gumagana ang wheelchair assistance, kung bakit hindi ito para lang sa iisang uri ng pasahero, kung bakit mahalaga ang tamang kaalaman, at kung paano nito binabawasan ang pagod, stress at kaba sa airport. Kung kahit isa lang sa mga ito ang nakatulong para mas gumaan ang pakiramdam mo sa susunod na biyahe, sapat na iyon. Ako si Ate Clara. Hindi bilang eksperto na nakatingin mula sa malayo, kundi parang anak, apo o kapitbahay na nagsasabing hindi mo kailangang mag-isa. Kung may bahagi ng videong ito na may hindi ka naintindihan o may tanong kang pumasok sa isip mo, huwag kang mag-atubiling mag-comment. Walang maliit na tanong. Walang maling tanong. Isipin mo akong mong kasama mo sa biyahe, nakikinig at handang magpaliwanag ng dahan-dahan. Kung may kakilala kang magulang, lolo, lola o mahal sa buhay na madalas bumiyahe, i-share mo ang videong ito sa kanila. Baka isang paalala lang ang kailangan nila para mas maging maayos ang susunod na alis. Kung nakakatulong ang ganitong mga video, paki-like para malaman kung tama ang direksyong tinatahak natin. At mag-subscribe ka para hindi ka nag-iisa sa susunod mong biyahe. Kasama mo ako. Sa bawat hakbang. Sa bawat alis.